AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDB Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDB. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. I am Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP. Maraming salamat. Prioridad lagi ang ating katiwasayan. Walang takot na pagtatanggol, mahal nating bayan. Mga sulok ng bansa'y patuloy na babantayan. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sila ang mga laang kawal o reservists. Kinabibilangan sila ng mga individual at mga grupo na voluntaryong naglilingkod sa ating bayan gamit ang kanilang kalakasan, kaalaman at kasanayan. Katulad ng mga regular na puwersa ng militar na kasapi ng Armed Forces of the Philippines, sila ay gumaganap rin ng mga tungkulin sa iba't ibang kapasidad at larangan. Bagamat ang estado ng kanilang pagiging kawal ng sandatahang lakas ay may pagkakaiba kumpara sa mga regular na sundalo, ang kanilang paglilingkod ay binibigyang halaga rin ng organisasyon. Magandang araw sa bayanang Pilipino. Ang buwan ng Setyembre ay panahon kung kailan ginugunita ang ika-44 na taong pagdiriwang ng National Reservist Week ng puwersa ng mga laang kawal. Mahalaga ang Reservist Week hindi lamang para sa mga laang kawal, kundi maging sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya ngayong gabi, bibigyan pugay natin ang mga laang kawal. Matutunghayan natin ang iba't ibang larangang kanilang pinanggagalingan upang maipamulat sa lahat ng mga Pilipino na bawat isa ay maaaring maglingkod sa bayan sa maraming paraan, kabilang na ang pagiging reservist. Kaya naman, samahan niyo kaming tunghayan ang ating pagtatampok sa mga kwento at karanasan ng ilan sa mga laang kawal mula sa showbiz industry. Alamin rin natin ang mga aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng National Reservist Week. Tayo nang ma-inspire mula sa reservist at your service. Ako po si Major Zenon C. Pancito III at kami ang inyong kawal. Kung tawagin ang mga reservists o laang kawal ay mga weekend warriors dahil kadalasan ang kanilang serbisyo o pagsasanay ay naisasagawa nila tuwing Sabado at Linggo sapagkat halos lahat sila ay may regular o full-time job. Subalit sa tuwing nagkakasama ang regular soldiers at mga sundalo mula sa reserve force sa isang pagtitipon, halos hindi makikita ang pagkakaiba ng estado ng kanilang pagiging miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero katulad ng mga nasa regular force, ang ating mga reservists ay inaasahan ring rumisponde sa mga pagkakataong kinakailangang maghatid ng non-combat service sa ating mga kababayan. Kaya naman sila ay sumasailalim rin sa mga aktibidad na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapagbigay ng iba't ibang serbisyo sa mga mamamayan. Ito yung mga
hinahanda nating mga parte ng ating civilian sector na pwedeng sumapi sa ating armed forces, especially during times of crisis and emergencies. Ayan. Wala silang sweldo, volunteer ang service nila, pero pag na-mobilize sila, ang mobilization kasi is napirmahan yan na dokumento ng ating presidente and concurred by Congress, whether partial mobilization, selective mobilization, or full mobilization, yan, pwede silang, ano na ngayon, pag na-mobilize sila, pwede silang magkaroon ng sweldo at tapat din ng sweldo ng regular force. At dahil nga ang pagiging reservist ay bukas naman para sa lahat ng mga Pilipino mula 18 hanggang 65 taong gulang, kabilang ang mga kilala nating mga actors, singers, models, at radio disc jockeys sa tinanggap ng AFP upang maging mga laang kawal. Halo-halo yung kanilang na-joinan. May Air Force, may Navy, may Army. At depende sa kanilang skill sets naman kung saan sila gustong sumama. Yung iba, adjutant service. Yung iba naman, doon sila sa infantry na punta. So, depende sa kanilang ambisyon sa pagiging reservist nila. Kung gusto nila mag-join as engineers, they can join as engineers. Hindi dahil artista sila o hindi dahil nandun sila sa mataas na katungkulan ay kung saan mo na lang gustong ilagay. Hindi. May qualification requirements at kung saan sila na-qualify, doon sila isisit ang ating organisasyon. Ang sikat na aktor, model, singer, at dating kart racer na si Mateo Godecelli, ang kauna-unahang celebrity na pumasok sa Reserve Force ng Philippine Army. Nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang laang kawal nang minsang may magtanong sa kanya kung magiging interesado siya rito. Sabi niya, Matt, you have to be commissioned first or you have to join the reserve first. Daan ka muna sa tamang proseso. So a week after that, I went to Cavite, to our reserve commander. I talked to General Langob that time. I said, sir, I want to express my intention to join the reserve force, etc. So I did. I took the APSAT, I did all the prerequisites, etc. No? At noong April 15, 2019, formal na nanumpa si Mateo bilang miyembro ng Army Reserve Command o ARESCOM na may ranggong private. Matapos ito ay nagbalik siya sa himpilan ng 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Texon sa Bulacan. I came in feeling confident because malakas ako physically. Walang problema. Ironman ako no problem. Sabi ng isang officer doon, Matt, pustahan tayo after 3 days, mag-break ka. Break ka. Wala pang 3 days, 2 days, mag-break talaga ako. Talagang naging emotional ako. Nawala lahat. Parang I was stripped off of first my ego, my self-confidence. Lahat talagang tinanggal sa akin. Kasi syempre, being honest, I growing up a privileged lifestyle, no? And to be there with hundreds of students, talagang deprived of so many things, nabigla ako ba? Hindi madaling natanggap ng mga tao sa paligid ni Mateo ang kanyang naging desisyon na pasukin ang Reserve Force, lalo na nga at sa mataas na antas ng kanyang kasikatan ng mga panahon na iyon. Ayaw nila, sabi, Mateo, bakit mo kailangan mag-join ng Army, etc. Nasa gitna ka ng career mo, okay lahat, marami kang projects in the making. So nilapitan ko yung manager ko, si Boss Victor Rosario, sabi, Boss, papasok muna ako dito, ganito. Sabi, Matt, bakit? Pwede naman kitang gawin action star. Ako gumawa nila Robin Padilla, nila Sir Villa, lahat sila nagpo-produce ng pelikula. Sabi, Matt, gagawin kita ng pelikula. Sabi ko, hindi, boss yung experience is different. Pwede ka namang gumanap ng isang role bilang sundalo, okay, pwede. Pero dumaan sa dinaanan ng isang sundalo, iba yan. Bagamat dumanas siya ng hirap na malayo sa kanyang nakasanayan, sinikap ni Mateo na makasabay sa iba pang mga kasama sa training, kabilang ang mga kadete ng Philippine Military Academy. The first week dun sa
come text yun, gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi. Sabi ko, ano ba to? Iyak ko na iyak. Lahat ng mga sundalo, kaya mo yan, Matt, kaya mo yan. Mas lalo akong umiiyak kung sinasabi na kaya mo yan. But you know, tumitingin lang ako sa mga tabi ko, yung mga babae doon, mga PMAers lahat. Sabi ko, bakit ako lang umiiyak, hindi kayo? Dahil dumana kami dyan, ng plebo kami. So talaga nag-iba yung mindset ko. Sabi ko, kung kaya nila, kaya nila. Because this was a commitment I made to myself. Talagang ginawa ko lahat yun. For example, yung mga map reading. Wala akong alam sa map reading, di ba? Sila, PMA, sila, alam talaga nila yan. Kayo, alam niya. Ako wala akong alam. So ginawa ko, after class, humingi ako dun sa mga officers. Sabi ko, sir, can you refresh me? Can you teach me how this is supposed to be done? With the compass, ganito, upright, etc. So talaga nag-extra ako. Hindi ako marunong mag-dismantle ng M4. Talaga, sir, turuan mo ako kasi wala akong background dito. So mga ganyan, mga tactics, talagang after class, bumalik talaga ako sa officers. Sabi ko, sir, can you teach me? Para alam ko talaga. I'd ask my squad mates, the PMA, sir, bro, paano ba to, buddy? Paano to? Ayun, extra effort lang. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang hirap na sumubok sa kanyang determinasyon at physical na kakayahan, ipinagpatuloy ni Mateo ang pagsasama. Sa huli, ang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo ay nasuklian ng kaligayahan nang matapos niya ang Scout Ranger Orientation and Leadership Development Course bilang number 1 graduate. Ang pagtatapos sa kursong ito ang naging daan upang maabot niya ang ranggong Second Lieutenant at maging kilala sa Philippine Army bilang Second Lieutenant John Mateo Vitonio Fernan Gudicelli, Philippine Army Reserve. Matapos ang Scout Ranger training, kinuha rin ni Second Lieutenant Gudicelli ang Airborne Course at naging kabilang din sa BIT Protection Force Class of 129 and 130 ng Presidential Security Group. Ipinamalas rin niya ang kanyang commitment sa Philippine Army bilang kasapi ng Reserve Force nito at kanya ring hinihikayat ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga kabataan na tahakin ang landas ng pagsiservisyo sa bayan. I will use my platform bilang isang artista, bilang isang businessman, to share the stories and to represent the stories of the soldiers. And to always support the Philippine Army. When the Army needs me, the country needs me, and always do. Samantala, isang taon ng reservist and radio broadcaster na si DJ Sexy Megan ng Yes the Best FM Radio. Siya ay kilala bilang si UO2 Megan Sebastian Du Philippine Navy Reserve. Isa siyang licensed scuba diver katulad ng kanyang asawang si UO2 Willie John Du na isa ring Philippine Navy Reservist. Ang kanilang pagiging licensed divers ang isang kakayahang inaasahan nilang magagamit nila sa paglilingkod bilang reservist. Sabay kaming pumasok dito. Actually, pumasok kami, na-inspire kaming pumasok as Philippine Navy Reservist because pareho kaming divers. So sabi namin, baka pwede naming maibahagi kung ano yung alam namin pagdating dun sa ginagawa namin, which started as a hobby and now we're very, very much dedicated into what we do. So yan, nagtuturo, nagko-coach, tumutulong, knowledge when it comes to diving and the environment, yung mga ganun po. Bukod sa pagiging broadcaster at diver, buong puso ring nais maiambag ni UO2 Du sa pagiging reservist ang iba pa niyang mga kaalaman at kasanayan sa layuning higit na mapaglingkuran ang ating mga kababayan. As a content creator, as a digital influencer, gusto nating maka-impluwensya sa mas maraming tao. Kasi ako personally, kumbaga pwede tayong tumulong, pwede tayong mag-reach out mas marami. Kumbaga parang you can find your purpose here when you join the Reserve Force. Samantala, may dala ring kakaibang kasiyahan sa kanyang personal na buhay ang ginawang serbisyo ni UO2 Sebastian Du bilang reservist. Ito na ata yung isa sa mga pinaka-fulfilling na bagay na nagawa ko ever since. It's really a life-changing experience, definitely one for the books. And isa din siya sa mga sinasabi ko na kayo kung gusto niyo mag-serve, this is a good way, to pay back, diba? Para makapag-serve. Ako, masasabi ko, this is one of the most fulfilling
things na nagawa ko as a person. Sobrang fulfilling talaga siya. Yung palang makagraduate ka and be part of it. Dumaan din sa basic military training course para sa reservist si UO2 Sebastian Cruz. At para sa kanya, anuman ang mga hirap na kanyang pinagdaanan sa training ay nakatulong rin sa kanya. Tiningnan niya rin ang pagsasanay bilang isang bagay na sumubok sa kanyang kakayahan. Ngunit nagpatunay naman sa pagiging matatag. Yung training, mahirap siya, syempre. It's physically demanding kasi syempre, pumapasok ka as sundalo, yung sinasabi nila sa amin. Pag pumasok ka dito, hindi yan reservist ka lang. Kasama ka na namin, sundalo ka na rin. So, merong training. It's physically demanding, pero ang masasabi ko, kaya naman. Kung nakaya ko, kaya nyo rin. So, yun yung sinasabi ko dun sa mga gustong sumali. Mahirap ba? Mahirap. Pero syempre, pag gusto mo naman, pag meron kang purpose behind it, kaya mo, matatapos ka yan, magagawa mo lahat ng kailangan. Ang paglilingkod ni UO2 Sebastian Cruz ay hindi natigil sa pagbabahagi niya ng kanyang kakayahan at kasanayan. Hinikayat rin niya ang ilang mga kaibigan na pumasok sa reserve force. Kung naghahanap kayo ng paraan para tulong, para ibalik, para meron tayong, sabi ng dalatang ambag, and kung hinahanap niyo yung fulfillment na kung meron kang purpose, you can find it here. The force, the DCMC is designed for us, civilians na may trabaho din. Kasi yung mga kasama din natin, katulad ko, meron pa rin naman akong ibang trabaho, andito pa rin, hindi ko naman siya napapabayaan. And at the same time, nakakapag-serve din tayo. So, dun sa mga nais sumali, gusto mong bigyan natin ng efforts na naniniwalang makakatulong sila, pwede po kayong mag-apply, pwede po kayong sumali sa ating reserve force. Kailangan po namin kayo, lalong-lalo na yung mga committed. Don't forget guys, if you want to join our Easy Rock office below us, drop us an email at easyrockmanila@96. Para naman kay DJ Shy ng 96.3 Easy Rock FM Radio na aminadong isang disiplinadong tao, there is no kind of discipline like that of the military. Ito ang dahilan kung bakit medyo napaisip siya sa pagpasok sa reserve force noong una. Subalit bandang huli ay nahikayat na rin siya upang sumailalim sa pagsasanay sa pagiging isang reservist. You think you are already an okay citizen of the Philippines, diba? Pero when I was going through the training, na-realize ko talaga that they have put in so much more in you that you didn't realize that you could still work on. Ganun. So, ayun. So, I realized that in a lot of ways, I'm a lot more disciplined now, hopefully so. And ayun, I'm really looking forward to being more trained and also hoping to apply that training in my personal and work life as well. Nitong Hunyo lamang ng taong kasalukuyan, nagtapos ng Basic Military Training Course si DJ Shy o SN1 Elizabeth Almonte, Philippine Navy Reserve. Pero katulad ng kanyang mga kaibigan at kapwa laang kawal, aktibo siya sa paglilingkod sa Philippine Navy gamit ang kanyang kakayahan at kasanayan bilang isang broadcaster. They more often assign me to be the face, kumbaga, the face or the voice of whatever program that they're going on, the face and the voice of what program they have going on. And it's very helpful because ayun nga, I get to be more vocal and I get to express more about what goal they have ongoing at that day or at that event, for example. So yun, masaya naman talagang na I get to be able to do that for the Philippine Navy, and at the same time, I'm still being the DJ that I am. I'm working I have my talent as a jock, pero nagagawa ko na siya ngayon bilang Philippine Navy reservist. Sa tuwing binabalikan niya ang kanyang mga karanasan sa training bilang isang reservist, ang naalala ni SN1 Almonte ay kung paano niya nalampasan ang kanyang mga kasama sa training at pagtulak at pagsuporta sa kanila ng kanilang mga instructor upang makaya at mapagtagumpayan ang pagod at hirap ng naturang pagsasanay. Everyone was really pushed mentally, physically. Your spirit is tested,
And sometimes you get to question kung kaya mo ba ito. Ilang beses mo talaga tatanungin yan. You know, they're really going to push you to your limits. However that is, again, physically, mentally, emotionally even, ganun. Pero that challenge, that stress, that anger, that frustration na napagdaanan ko noon, nawawala talaga yun when you finally get to be pinned, you know, your rank, you finally get to graduate, you get your certificate, and you get to be officially a part of the Navy Reservists and the force, diba? So, it's a lot that you go through. I'm not gonna lie, I'm not gonna sugarcoat it. There's really a lot, but at the end of it all, you know, the friendship, the camaraderie you've built, the rank that you've earned is so worth it. Para kay SN1 Almonte, ang pagiging isang laang kawal ay bagay na dapat pasukin ng may bukas na kaisipan at pagsasaalang-alang sa mga makikinabang sa mga serbisyong may hahandog bilang reservist. Na-convince ako to join, and I had the expectation it was really going to be very, very, very tough. Ayan. But I also expected at some point, alam mo, they're really going to kick me down, for example. Ay, hindi makikita ako, bahala sila. Hindi ko sila kailangan. Parang ganun yung feeling, very proud pa. Pero hindi. I mean, again, there was the push, but it was a challenge. It was more of a challenge than maiinis ako sa inyo, alis ako. Parang ganun. Basically, I'm gonna prove to you na kaya ko rin po. I'm gonna prove to you that I can do it. And that's exactly what I did. Kaya naman ganun na lang ang excitement na lalo pang dumami ang mga Pilipinong ang layunin ay pumasok sa Reserve Force matapos na makakuha ng kurso o kaya ay trabaho na tulad niya. Whatever your goals are in life, pursue them by starting off and start them off by getting a proper education. So graduate college muna, guys, and then everything else will follow through. But yeah, that's my one advice, of course. And another one is to always still find that reason, find the passion or the reason for pursuing whatever you want to pursue. And then always set that goal. If you've already achieved that goal, set another one. Ayan. So, just so you'll always have a direction in life. Diba? Para hindi laging, ano gagawin ko ngayon? Like, hala, I mean, we've all been through that phase of our life, and even a lot of people are still there, diba? So, as young as you are now, set your goals and set your life goals. You don't have to achieve them during the timeline that you've set. You know, you might be going through bumps and all that, and that's perfectly fine. Iba-iba man ang dalang kasanayan ng ating mga reservists sa kanilang pagpasok sa AFP, ang mga ito naman ay talagang napapakinabangan ng bayan. Lalo na nga at ang kanilang serbisyo ay voluntary. Kaya naman kinikilala ng AFP ang kadakilaan ng paglilingkod na ito. Halo-halo yung kanilang na-joinan. May Air Force, may Navy, may Army. At depende sa kanilang skill sets naman kung saan sila gustong sumama. Yung iba, adjutant service. Iba naman, doon sila sa infantry napunta. So, depende sa kanilang ambisyon sa pagiging reservist nila. Kung gusto nila mag-join as engineers, they can join as engineers. Hindi dahil artista sila o hindi dahil nandun sila sa mataas na katungkulan ay kung saan mo na lang gustong ilagay. Hindi. May qualification requirements at kung saan sila na-qualify, doon sila i-fit ng ating organisasyon. Samantala masasabing napakalaki ng pagkakaiba ng mundong ginagalawan ni Miss Geneva Cruz bilang showbiz personality sa kanyang paglilingkod bilang isang reservist. Subalit para sa kanya, pareho lamang ang layunin ng mga larangan ito sa aspeto ng paglilingkod. I think that bata pa lang ako, nire-represent ko na ang bansang Pilipinas dahil nung nasa Smoky Mountain Group po ako, napunta na kami ng Indonesia at ibang bansa pa to represent the
the Philippines, pati dun sa New York din, dun sa World Summit for Children, sa UNICEF. And also, I competed din sa very first Voice of Asia in Kazakhstan, Russia ng time na yun, and nanalo po ako. So I think ito pong pagiging member ko ng Philippine Air Force, ito po yung exclamation point. Dun na po ako talaga, parang dun ako nanggaling and dun pa rin ako dinala sa pag-serve sa aking bayan. So that's why it feels natural to me itong ginagawa ko dito sa Philippine Air Force. Nagsimula ang showbiz career ni Geneva Cruz bilang nag-iisang batang miyembro ng grupong Smoky Mountain noong dekada 90. Gamit ang kanyang magandang tinig, naging kinatawan rin siya ng bansa sa mga international singing competition. Kalaunan ay pinasok rin niya ang mundo ng pag-arte. Bukod dito, si Geneva ay isa ring ina sa kanyang mga anak na solo niyang itinataguyod. I'm in my 40s and many people think that women should just stay at home. And most especially, pag nasa 40s ka na, matanda na raw yun and all that. And I just wanted to prove myself that I can be better than who I was before, that I could be stronger, I could be wiser. And gusto ko rin na maka-encourage ng kapwa ko, mga kababaihan, na hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang buhay natin. Kaya pa natin mahalin ng mas mahalaga ang mga sarili natin para makatulong tayo sa ibang tao. At of course, yung pamilya natin. Ang pagpasok niya sa Philippine Air Force Reserve Force ay nagdala ng mga pagbabago sa buhay ni Geneva. Nakilala sa mundo ng reservist bilang Sergeant Geneva Cruz, Philippine Air Force Reserve. Sa kabila ng kanyang mga gampanin sa profesional niyang buhay at sa kanyang pamilya, nakapaglalaan pa rin siya ng oras sa paglilingkod sa bayan bilang laangkawan. It boils down to yung ano bang mga importante sa akin, 'di ba? Yung everything is about time management naman. I think being a mother makes it easier for me to handle my schedules really well. So basta tamang oras, gigising, take care of my 9-year-old daughter, and then go about my day. The night before, I plan my day. So if I have recordings, I have tapings, if I have duties as a Philippine Air Force Reservist, lahat po yan, kailangan at least merong 2 days or a day at least na preparation para hindi nababangga ng ibang mga schedules. Kasi as a single mother, I also need to work. Bilang isang career woman at isang ina, si Sergeant Geneva Cruz ay isang huwaran sa kapwa niya mga babae. Aminado siyang ang mga bagay na naidulot sa kanya ng pagsali sa Reserve Force ay isang bagay na hindi niya ipagpapalit sa ibang mga karanasan niya sa buhay. I'll always choose myself now than the Geneva Cruz from my 20s and 30s kasi mas responsable ako, mas matalino ako, mas compassionate ako, and hindi basta susuko. And gusto ko malaman ng mga tao na babae o lalaki, you can be whoever you want to be, and I hope that you choose somebody na makaka-inspire ng ating kapwa-tao. So it doesn't matter kung anong edad mo. At sa patuloy na paglilingkod ni Sergeant Geneva Cruz, hangad niyang higit pang mapakinabangan ng organisasyon ang kanyang serbisyo para sa mga tao at sa bayan. Marami pa ang maaari niyang magampanan at maibabahagi sa paglipas ng panahon. I just look forward to more education. Most especially, ito talaga yung gusto ko, yung search and rescue. Isa yan sa mga classes na gusto ko talagang gawin. Kasi alam ko, in times of mga national disaster na I could be useful.
I do duathlons, run bike, pero yung swimming, although I can save myself siguro naman, wala akong proper training for swimming, so that's something that I wanna do, yung triathlon someday. And other things, gusto namin ni Sergeant De Guzman tumalon din sa, sa aeroplano or sa helicopter. May parachute naman, pero I've done it before sa aeroplano on national television, and it felt freeing and it felt good. I guess with the right intention, it could happen. Para naman sa atleta at aktor na si John Vic De Guzman, ang kanyang kagustuhang maglingkod ang nagdala sa kanya sa mundo ng Reserve Force. Bilang si Sergeant John Vic De Guzman, Philippine Air Force Reserve, mas lumawak ang pagkakataon para magawa niya ang bagay na ito. Well, ever since naman, nagsiserve na ako for the country. Kaso naglalaro ako for the Philippines, bringing the different colors of the Philippine flag. And before, gaya na mention ko, gusto ko dating tumulong pag may mga bagyo, may mga nasalanta ng ganito, relief operations. Hindi ka authorized before. So ngayon, the reason why sumali ako is para mag-authorize tayo na makatulong sa ibang tao, lalo na yung mga nasasalanta ng bagyo, yung mga naapektuhan ng mga national calamities natin. And siguro isa sa mga pinaka-goal ko is to inspire talaga young people na parang sa murang edad nila, mas mangibabaw yung pagsiserve nila sa bayan, at the same time para makatulong para sa ibang tao. Binigyan diin ni Sergeant John Vic De Guzman na may kabutihang dulot ang dalang pagbabago ang pagpasok sa Reserve Force ng isang miyembro ng kabataang tulad niya. Unang-una yung pagiging makabayan, yung siguro pagtingin mo sa mga men in uniform, at the same time kung ano yung sakripisyo na ibinibigay nila. Yun yung nag-instill sa akin, and naiba yung ugali ko, lalo na sa labas, dahil alam ko na kahit anong gawin ko or may mga bagay akong ginagawa, yan yung magre-reflect sa lahat ng mga nakakakita sa akin. So siguro mas naging disiplinado at mas naging, kumbaga, mas nangingibabaw yung pagtulong mo sa ibang tao more than sa pagtulong sa sarili mo. Si Sergeant John Vic De Guzman ay nagsisilbing huwaran para sa kapwa niya kabataan. Ang pagiging atleta niya sa loob ng 10 taon, kung saan ay naging kinatawan siya ng bansa sa iba't ibang sports competition, ay naging preparasyon sa mga bagay na kinakailangan niyang pagdaanan sa pagpasok bilang reservist. Sa mga pinaka hindi ko makakalimutan was nung nag-training kami sa FTX. Hindi siya madali. Kung tutuusin, kahit ako sobrang well-conditioned ang body ko kasi nag-training ako for the national team, iba pa rin yung pagod at puyat na talagang pagdadaanan mo sa training. And more than that, sobrang nagpapasalamat ako dahil marami akong natutunan. Yung disiplina, yung awareness mo sa paligid mo, kung paano yung mga process and yung visions and mission ng Philippine Air Force. Yun yung masasabi ko sa hindi ko maipagpapalit sa lahat ng natutunan ko, dahil ito yung nagsisilbing learnings na ma-share ko sa mga iba pang reservists, at the same time sa mga future generation. Bilang aktor at atleta, nais ni Sergeant De Guzman na magamit ang mga platapormang ito upang higit pang dumami ang mga kabataang magnanais na magsilbi bilang kasapi ng puwersa ng laangkawan. Sana mahikayat po namin kayo na maging part ng Reserve Force, at alam ko po mas marami tayong matutulungan at mas marami tayong may inspire na mga mas bata na generation, or kahit hindi mas bata, kahit yung mga nakapagtapos na ng mga tapos na sa mga nilang trabaho at gusto pang makatulong para sa kapwa. Ini-invite po namin kayo na mag-reserve para mas maging masaya at pakinabang ang buhay natin dito sa bayan, sa bansa natin. Layunin ay tutuparin ng sabay-sabay. Walang takot na pagtatanggol, mahal nating bayan. Bawat sulok ng bansa'y patuloy na babantayan.
Proper time management ang sekreto ni First Lieutenant Ronnie Liang, Philippine Army Reserve, upang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang reservist habang patuloy pa rin sa kanyang pagiging aktor, singer, composer, model at pilot. Bukod pa rito ay ang pag-aaral upang makakuha ng doctorate degree o PhD. Gusto ko yung ginagawa ko, especially very meaningful, and I have realized na mas maganda yung maging productive citizen in a way na aside sa trabaho mo or para sa kabubuhay natin, maganda makagawa din tayo ng mga bagay kagaya nito, mga ganito na bossy, serving the country, and being a member of the reserve force. Hindi dahilan ang kawalan ng regular salary upang tigilan ni First Lieutenant Liang ang kanyang serbisyo. Sa katunayan, noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa siya sa lumabas pa rin upang maghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sa amin, sa ating lahat ng mga uniform personnel, pag nakikita namin yung masaya, yung aming pinaglilingkuran, yung ngiti nila, literally, yun yung aming reward. That's our incentive. Yung management ko naman ng Viva, they're happy and proud, no? Pag nakikita na, si Ronnie, like nung lockdown, si Ronnie nasa nagche-checkpoint, tumawag, Ronnie, bakit ka nandyan? Delikado. Boss, I have to fulfill my sworn oath to serve. Padala na lang po kayo ng pagkain. Si First Lieutenant Liang ay isang aktibong reservist na laging nagpapaunlak ng kanyang presensya at pakikiisa sa tuwing may pagkakataong siya ay kailangang gumanap ng tungkulin na nagpapatunay ng kanyang sinseridad sa pinasok na paglilingkod bilang laang kawal. Kaya naman na isa sa buhay niya talaga ang nakalahad sa kanyang awiting para sa bayan. Paniniguro pa ni First Lieutenant Liang, sa lahat ng sandali ay nasa puso niya ang paglilingkod bilang reservist at ipakikita niya ito sa pamamagitan ng paghahandog ng oras at ng kanyang kasanayan gaya rin ng kanyang mga kapwa laang kawal. Kung hanggang kailan nila ako kailangan, I will serve. Yan ang saan? Kahit na piloto na ako, nasa airline na ako, yung ibig sabihin. Pag kailangan ako, I will still serve. May dahilan bakit tayo binigyan ni God ng kalakasan, talent, skill. Araw-araw bumabangon tayo, not only for ourselves, but also para sa iba din. And they're all interdependent. Kung bakit man nandyan ka, kasi meron kang purpose. Yun yung makatulong ka, makapaglingkod tayo sa ating bayan. Para kay First Lieutenant Liang, mahalagang may sa puso rin ng mga kabataan sa kanilang murang edad ang pagmamahal sa bayan at ang layunin na paglingkuran nila ito sa paraang kanilang makakaya. Kabilang na ang pagiging reservist. At sa gitna naman nito ay ang patuloy niyang pagkikiisa sa mga aktibidad at proyekto ng Philippine Army, lalo na yung may kaugnayan sa civil military operations. Mga bagay na nagpapakita ng magandang halimbawa sa youth sector ng ating lipunan. Mga kababayan natin, unang-una, gusto ko kayong pasalamatan sa inyo pong kindness and generosity sa inyong suporta sa laang kawal o sa mga reservists, gaya ko po. And hiling ko lang po na sana wag po kayong magsawa at patuloy po kayo magbigay ng suporta. And in-encourage ko na rin po kayo na
to join us na rin. Dahil at the end of the day, ang kapwa Pilipino, tayo po, pare-pareho pong mga Pilipino, ang tutulong sa kapwa Pilipino. Samantala, isa pang celebrity reservist na tunay na nagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan at serbisyo sa mamamayan ay si Major Jose Sixto Dingdong G. Dantes III, Philippine Navy Marines Reserve, na mas kilala sa showbiz industry bilang Dingdong Dantes, na isang sikat na aktor, direktor, TV host at commercial model. Isa rin siyang entrepreneur at ang chairperson ng Yes Pinoy Foundation Incorporated. Tumutulong sa out-of-school youth at mga anak ng fallen soldiers. Bukod dito ay isa rin siyang family man. Sa kabila ng lahat ng ito, isa rin siyang reserve officer ng Philippine Marine Corps. Paano nga ba nagagampanan ni Major Dantes ang lahat ng mga ito? And in my case, I make sure na wala namang overlaps. Kunyari meron pong important event for the armed forces, nasasabi ko po sa aking show business na meron pong mahalagang bagay, parang just the same way as kunyari halimbawa meron kang personal na lakad. At ganun din kapag dito sa affairs ko bilang isang reservist, kapag meron din naman pong mahalaga na kailangan gawin sa entertainment industry, naiintindihan naman. Para sa akin, this is what I love to do. And mahalaga po rin kasi na mayroong upbringing ng mga magulang. Kasi kaya na nabanggit ko kanina, growing up, lumaki po ako sa isang pamilya ng mga tao, ng military men, people in the service. So doon pa lang na-inculcate na po sa akin yun. Plus yung suporta ng aking family ngayon because nai-inspire ako to really do more because of my role now as a father bilang ama, tsaka bilang asawa. Marami na rin ang mga napagdaanan ni Major Dantes bilang reservist. Kabilang dito ang training at pagsama sa iba't ibang aktibidad ng kanyang Marine Reserve Unit. Pinaka-memorable was my 2-week training in the Marine Base Center natin. It was in 2007, if I'm not mistaken. Kasi naging part po kami ng kauna-unahang batch ng MOBT, Marine Officers Basic Training, together with the doctors and lawyers and technical reservists. The whole experience was really unforgettable kasi siyempre kasama po namin nagte-training din yung mga nandun, and at the same time we really got to experience firsthand how it was. Pero siyempre iba rin naman talaga yung sa organic, pero kahit papaano we were made to feel kung ano po talaga yung kailangan. Para sa akin, yung pinaka-unforgettable doon, siyempre, gigising ng alas 4, mag-5-kilometer run paakyat gamit yung mga gamit dito sa likod. Plus, of course, it's really the camaraderie of the group. Kasi hanggang ngayon, very much intact po kami ang mga kasama ko. Mas nagagamit ko sa aking pang-araw-araw na buhay, not just as a professional but also in my personal life. Kasi yung discipline na natutunan ko, discipline when it comes to resiliency, discipline when it comes to efficiency, discipline when it comes to consistency sa lahat ng bagay. Halimbawa, siyempre sa tahanan namin, kailangan ako bilang isang ama, bilang isang asawa, ako yung protector ng pamilya. Napakarami ko pong natutunan dito sa values dito sa military during our training na i-impart ko sa aming tahanan. Much more sa aking professional life. Halimbawa, as an actor, yung disiplina ng resiliency, parati ko pong nagagamit yan dahil we are always under pressure whenever we are doing scenes. May hirap yung ma-eksena minsan under extreme weather situations, as kailangan mo mag-dialogue, mag-memorize, etc. Yung pag-multitask na ganito, ako, I think I owe these attributes to my experience as a reservist. Bilang isang individual at highest-ranking celebrity reservist sa ngayon, na ipapakita ni Major Dantes ang kanyang malasakit sa bayan at sa mga mamamayan sa pamamagitan ng patuloy niyang paglilingkod. Po kasi naniniwala po kasi na everyone at a certain point, at some point, will be called to serve humanity and even the country. Pero siyempre, may kanya-kanyang
entry point po yan. May kanya-kanyang paraan. But for me, this was my choice back in 2000. So, naniniwala din po ako na kung gusto natin manilbihin sa bayan, mahirap gawin siya directly kung ikaw lang ang gagawa nito. Kaya yung choice ko po ay I will serve the country by serving the military organization. Kasi by serving the military organization, you also in a way empower whatever help and whatever media needs meron ang organization. I help contributing my platform to whatever advocacy the AFP has. To be very, very specific, halimbawa, marami, kasi 2 o 3 mga malalaking disasters po ang kinabilangan namin. And at that time, we called out for donations, we called out for volunteers. We did packing and distribution of relief goods. Ito mga bagay na to nung nangailangan ng mga warm bodies. Doon po pumasok yung network, kumbaga, yung pagtulong using the network of our industry. We help the organization in order for the organization to help more people. Sa patuloy niyang pagsiservisyo at pagharap sa kanyang mga gampanin, may mga plano at layunin pa rin si Major Dantes kaugnay sa kanyang paglilingkod bilang bahagi ng Reserve Force. I stay longer in the organization. Mas marami pong akong nare-realize not just about myself, but also about the capacity of the organization. So, kumbaga, kung ito yung kaalaman ko nung nagsimula ko, mas palawak ng palawak po siya. Therefore, hence, pati yung expectation mas nag-i-increase, di ba? Pas, kumbaga, nasusurprise din po ako parati sa mga ano pang po pwede palang mangyari. Kasi yung needs din po natin as a country ay nag-evolve. So kailangan, we are also very, very fast in adapting sa pangangailangan. I'm very, very proud to be part of the organization. It has helped me in so many ways, not just in my personal life, but also in my professional life. And para sa akin, may kanya-kanya pong talagang roles tayong kailangan gampanan. To be very, very specific, isang nakakatuwang halimbawa dyan ay si Rocco Nasilo. Isa po kasi isang registered nurse, among many others. He's also a mixed martial arts trainer. So, parati kami nagkikwentuhan na yung pagiging nurse niya, nako-contribute niya kung mayroong mga medical missions. Yung kanyang mixed martial arts, siguro pwede din siya mag-share ng mga bagay na pakunti-kunti doon sa capacity ng ating armed forces. So, yung mga ganung bagay, nakakatuwa, whether in the entertainment industry or not, I find it very, very fulfilling to talk about this with my fellow reservists. Ang pagpasok sa AFP Reserve Force ay maaaring hindi maging madali. Gayunman, hindi rin naman ito imposible dahil kung nakaya ng mga celebrity reservists ang mga pagsasanay at pagsubok na pinagdadaanan ng Reserve Force trainees na malayo sa nakasanayan nilang komportableng pamumuhay, patunay lamang ito na kahit sino ay maaaring makapaglingkod bilang laang kawal. Ang kinakailangan lamang ay ang sinsirong puso na nais magsilbi sa bayan at mga mamamayan. Sumasaludo kami sa lahat ng mga Pilipinong laang kawal na sa kabila ng kanilang iba pang gampanin sa buhay ay pinili ring maglingkod. Isang malugod na pagbati rin ang aming ipinapaabot sa kanila sa kanilang pagdiriwang ng 44th National Reservist Group. Hangad namin na ang kanilang mga yapak ay sundan ng mga kabataan na siyang magiging sandigan ng kinabukasan ng ating natin. Maraming salamat sa pag-antabay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Major Sinon C. Pansito III at kami ang inyong kawal. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng awan nyo. Walang tatanggol, mahal nating bayan. Bawat sulok ng bansa'y patuloy na babantayan. At kapayapaan, buong puso nagagambalan, tungkulin na sinumpaan. Ang laang kawal,
Armed Forces of the Philippines, the rulers of the jungles, mountains, and the dark. General MacArthur once said, "Give me 10,000 Filipinos and I shall conquer the world." Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.